mga gawa sa Kabanata 2 sa talatang 40, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng mga 3,000 katao ng araw na yon. Talatang 42, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Dahil maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ng takot, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. After the Passover, the 50 days after the Passover, ay bumabang Espiritu Santo, which is the day of Pentecost, Feast of Weeks yun sa Hebrew calendar, o Shavuot sa Hebrew calendar, o yung gathering na yun na sa upper room at nabautismo sila. Doon ang Banal Espiritu Santo ay isa-isang lumapag sa kanila sa anyong dilang apoy at nagpasimulang mangaral si Apostol Pedro. Siya ang tumindig upang mangaral at ang mga tao ay maraming tumanggap sa pangangaral niya. At dito makikita natin dito na nagkaroon na tinatawag na the actual regathering ng mga Jew from Jerusalem and then Judea, according na rin sa sinabi ng Panginoon, preach the gospel muna doon sa Jerusalem, Judea, Samaria, and then sa bawat sulok na ng mundo o yung nations o sa mga Gentile na. Ang sabi rito na dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. So, yung kanilang pananampalataya, yung tinatawag na first Christian century faith, yung tinatawag na Judeo-Christian faith, ay kasi doon sa kanila nagmula, yun doon sa Judea, doon sa Israel. Dahil sa kababalagan sa mga miracles, signs, and wonders o yung mga tinatawag na miracles, himala na nagagawa ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot sa Diyos. Verse 44, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Walang nagugutom sa panahon na yon. Yung mga mahihirap ay hindi nagpatuloy sa pagiging mahirap. Yung mga mayaman naman ay ang kanilang mga tinatangkilik, ari-arian na ipinagbili ay ibinahagi naman sa bawat isa. Yung nagbigay ay nakatanggap din. So lahat fair. Fair lahat ang kanilang mga natanggap dahil ito ay tinatawag na pagpapasya ng mga apostol na dapat walang nagugutom na mananampalataya. At yung mga meron ay sabi ay yung mga bagay na nasa inyo na nais ninyo na ipagbili, yung pinagbilhan ay dinadala sa paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa. Isipin niyo yung araw din na nangaral sa Apostol Pedro ay 5,000 katao ang tinatawag na tumanggap. Una, nung nangaral siya,
meron to mga alagad, 120 doon sa upper room. Matapos mabautismo ng Espiritu Santo, pagkatapos ng aral, tapos merong tumanggap ng mga 5,000 katao, nagpabautismo. So marami na sila. Kahit ilang araw lang, lahat ng mga may ari-ariang tinatangkilik na hindi naman kailangan, halimbawa, nakatenga lang yung ay pinagbibili nila at yung pinagbili din nadala sa paanan ng mga apostol at ibinabahagi naman sa bawat isa. So yung nagbigay, nakatanggap. At yung nagbigay ng maliit ay nakatanggap din ng pareho. So makikita natin ang kagandahan ng tinatawag na communion ng mga alagad sa bawat pagtitipon nila. Nagtitipon sila, ang sabi rito, araw-araw sila yung nagkakatipon sa templo, sa Gawa 2:46. Bakit sa templo sila nagkakatipon? Kasi yun ang center ng Jerusalem na sinabi ng Panginoon na mangaral kayo sa Jerusalem muna. Yung mga lumalabas at pumapasok na tao doon sa templo, kasi pwede yung pumunta doon sa tinatawag na may mga quarters doon. Pwede sila mangaral doon. Kung saan doon din nangangaral ang Panginoon nung siya ay nagmi-ministry sa tao ng 3 taon at kalahati at nang umakita sa langit, pinagpatuloy nila yon. Doon sila nangangaral upang ang mga taong nagpupunta sa templo ay malaman nila na ang katuparan ng kanilang pagpunta sa templo ay si Jesus Christ. Nung sinabi niya nga rin, destroy this temple and I will build it in the last days. Yung sarili niya tinutukoy sa kanyang tinatawag na metaphor o pagsisimbolo na ang templo ng binabanggit niya ang kanyang sarili sapagkat yung templo na itinayo na yan ng mga kamay ng tao, sabi, nung panahon ni Herodes pa, ay gigibain yan sa darating na panahon na at walang batong matitira sa kapwa-bato. So, ang ginawa ng mga alagad ay araw-araw sila nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. So, makikita ninyo, sa templo sila nagpupunta, they gathering, para i-preach sa mga tao na pumapasok at lumabas sa templo, ang kaligtasan. At doon sa mga bahay-bahay nila, nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, yung breaking of bread, communion, at may malinis na kalooban. Meron silang tinatawag na tapat na puso sa bawat isa at sa Diyos lalo. Ang sabi rin dito ay nagpupuri sila sa Diyos, they're praising God, and then at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Makikita natin dito, ito. Ididiin natin dito at bawat araw sa letter B sa mga Gawa 2:47 sa letter B sa next sentence at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang mga taong nadadagdag, ang Diyos na nagliligtas. Sapagat sinabi na ng Panginoon, ang naglalapit sa Panginoong Kristo, yung mga taong lumalapit sa Panginoong Kristo, ay ang Diyos Ama ang naglalapit sa anak sa Kanya. Ayun po ang maliwanag nun. Ang Diyos Ama naglalapit kay Kristo na Panginoon, Diyos na nagkatawang tao, Panginoong tunay, at tagapagligtas. At kapag nailapit sa harapan ng Panginoon Kristo o sa paanan ng Panginoon Kristo ang mga kaluluwa ng mga taong yun, ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Bago ilagay yung bagong mananampalataya doon sa tinatawag na body of Christ na hindi building, hindi relihiyon, hindi organisasyon o samahan, kundi lupon ng mga iniligtas bago dalhin doon ay
iniligtas na muna ng Panginoon. So, walang membership, kundi ang Diyos mismo ang siyang nagpatawad, naglinis sa kasalanan ng mga taong yun. At dinala, bakit? Makikita nyo sa Gawa 2:38, nang mangaral si Apostol Pedro, sinabi niya, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin. Magpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang kayo ay patawarin. Baptism meaning to immerse into the name of our Lord Jesus Christ upang kayo ay patawarin. May mga nagsasabi na bautismo sa tubig yan. Walang tubig na binanggit, sa halip magpabautismo kayo. Ito ay tinatawag generic. Immerse yourself. Immerse, itubog ninyo ang inyong sarili sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Meaning, to envelope you by the name of Christ, by our Lord Jesus Christ, through His name, upang kayo patawarin. So, ito'y maliwanag na hindi water baptism. Ito tulad ng sinasabi ng iba, yung mga Christ-centered lang, si Kristo lang daw ang Diyos at walang iba. Hindi yun. Ang sinutukoy na bautismo rito ay hindi tubig, kundi magpabautismo kayo. It's common terminology yan sa panahon ng mga first century Christian. Magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Meaning, surrendered and submit yourself in the name of our Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ sa Matthew 28, sinabi niya na bautismuhan niyo sila. Ang binabanggit ng Panginoon diyon ay pag binautismuhan niyo sila ay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang binabanggit doon ng Panginoon ay katulad ng bautismo na ginawa sa kanya ni John the Baptist. Dito, bautismo sa pangalan ng Panginoon sa ikaliligtas ng tao. Sa pangalan niya. Ang sabi rito, kapag kayo nabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at kayo patawarin, ay ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo sa kadarating ang Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit naman, bautismo. So, bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo para malinis at mapatawad ang iyong kasalanan. Ikalawa, kapag nangyari yon, ay yung bautismo naman sa Espiritu Santo. So, hindi rin tubig, kundi ang Espiritu Santo ay ikaw ay pupuspusin na tinatawag na bautismo. At sabi sa verse 39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo natatanggap sa Panginoon na hindi kabilang sa lipi at tribo ng Israel at sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So, para ang isang tao ay mapabilang sa tinatawag na body of Christ, which is the church, ecclesia, mga tinawag mula sa dilim into His light papunta sa liwanag, ang nagdadala sa mga tao ay ang Diyos. At sa lahat ng malayo at sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So tatawagin ng ating Panginoong Diyos, ibibilang sa kanila, ililigtas muna ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Kristo upang sila'y mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo upang ang kapatawaran ay dumating. At later on, upang sila naman ay mabautismuhan ng Espiritu Santo. So makikita natin sa pamamagitan ng preaching, pangangaral ni Apostol Pedro at ang iba pang mga alagad at ng mga tunay na nangangaral, ang kaligtasan ay darating sa tao sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Doon siya naliligtas kapag tinanggap niya, hindi ang pagsapi sa anumang iglesia o samahan o pananampalataya na tinatawag na simbahan o yung kanilang paniniwala na sila'y full gospel of fellowship.
hindi naliligtas ang tao doon. Ang tao ay maliligtas kapag ang Diyos ay inilalapit sa Panginoon Kristo ang tao na yun. Mababasa niyo sa Book of Acts, yung centurion na Roman centurion na siya ay religious. Subalit yung kanya pagiging religyoso na nagkakawang gawa ay remembrance lamang ng kanyang mabuting gawa. At ang kailangan niya ay ang mensahe na ipapangaral ni Apostol Pedro. At si Apostol Pedro dinala doon sa bahay ni Cornelius. Kaya makikita ninyo na ang kaligtasan ng isang tao ay nakatakda na sa kanya. Sapagkat ang sabi dito, sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Gawa 2:39, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Mga Hudyo yun. At sa lahat ng nasa malayo, yung mga hindi Hudyo yun. Sa lahat ng nasa malayo. Merong mga Hudyo na diaspora Jew ay napapabilang sa lahat ng nasa malayo. Subalit yung kasunod na sentence, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng tao na tatawagin, sinabi na ng Panginoon na tatawagin niya at dadalhin niya ang mga tupa na wala pa doon sa sheepfold. Yung mga tao yon na hahagilapin ng Ebanghelyo ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng isang tao. Mahanap siya at kapag narinig niya ang mensahe ng kaligtasan, siya ay lalapit at sasama sa ating Panginoon. Naalala nyo nung bago magkaroon ng tinatawag na triumphal entry o palaspas doon sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon sa ilang mga alagad niya, pumunta kayo sa isang bayan sa Bethany. May makikita kayo ron, sa bungad lang, isang donkey na hindi pa nasasakyan ni naman. At kapag tinanong kayo ng may-ari, sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon. Sumunod sila. Nakita nila yung donkey ayon sa description ng Panginoon. Tapos tinatanggalan nila tali. Hindi pa nasasakyan yung donkey ni naman. So ayun ang inutos ng Panginoon sa kanila. Tapos yung may-ari sabi, bakit nyo tinatanggal ng tali yung asno na yun? Kailangan ng Panginoon. At pinayagan sila. Sabi ng iba, kita nyo, ang Jesus Christ ninyo ay mangungupit ng asno o donkey para sakyan. Hindi ba kaprityuhan yun? Sabi nila. Hindi kasi nila alam Bible. Yung bahay na may-ari ng nakataling donkey sa bungad pa lang ng gate doon sa Bethany ay walang iba kundi si Mary of Bethany na kapatid ni Mary Magdalene, ni Magdalene, ni Martha. Si Mary Magdalene tsaka si Mary of Bethany, iisang tao lang yun. Yung nagbubuhos ng pabango sa Panginoong Kristo at umiyak sa paanan niya. At yung kanilang kapatid na si Lazaro. Bunso yun si Lazaro eh. Ang panganay si Mary Magdalene o Mary of Bethany, iisa lang siya. Si Martha at si Lazaro. Si Lazaro ang binuhay ng Panginoon Kristo. Mas bata sa Panginoon Kristo yun, di ba? Minahal ng Panginoon Kristo. Mahal niya yung magkakapatid na yun kasi sila ay wala nang mga magulang pero nagsasama-sama sila. Tinataguyod nila yung kanilang mga sarili. Tinawag si Mary Bethany ng Mary of Bethany. Dati tawag sa kanya Mary of Magdala doon sa parting Galilee yun. Subalit makikita natin, nag-ministry na ang Panginoon papunta Judea. Umalis na siya sa Nazareth. Nag-ministry na sa Judea at yung magkakapatid ay sinundan siya sumunod
At doon sila tumira across the Jerusalem, Temple of Jerusalem, pagkatapos yung Bethany. Kaya, naglingkod na sila sa Panginoon dahil ang Panginoon sa Kristo sa Judea na siya nagko-concentrate ng kanyang ministry. Yung last part ng kanyang ministry. At yung inutusan ng Panginoon doon ay exactly na yung description ng Panginoon sa donkey sapagkat makikita ninyo yung donkey na hindi pa nasasakyan ay pag-aari yun ng magkakapatid na si Mary of Bethany, which is also Mary of Magdala, at ni Lazarus, yung binuhay ng Panginoon sa Kristo. At pinayagan sila. At yung magkakapatid na yon ay sumunod na rin doon sa mga alagad, sa ilang alagad na inutusan ng Panginoon na kunin yun upang salubungin ng Panginoon. Yun huyo kasi hindi nila alam yung tinatawag na biblical, historical concept ng Bible. Si Mary, Bethany, and Mary na taga Magdala o tinawag ng Magdalene. Tawag lang sa kanya Magdalene dahil meron silang negosyo doon sa northern part ng Israel na yun, na sa Magdala. Pero hindi siya pinanganak, nagtawag lang sa kanya ay Magdala. Dahil siya'y taga Magdala na lumipat doon sa Bethany. Kaya dito, ang sabi rito, lahat ng tatawagin ng Panginoon sa anumang apat na sulok ng mundo at sa anumang panahon, anumang taon, anumang bansa, anumang lahi, ay makikinig sa Ebanghelyo ng Panginoon at sa kaligtasan na ipinapangaral ng mga tunay na mananampalataya, tunay na sumasamba kay Jesucristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Sila ang may dala ng mabuting balita ng kaligtasan, ang mga preacher o mga evangelist na ipinapayag na si Kristo ay Diyos, Savior, tagapagligtas, at Redeemer, manunubos sa ating kasalanan. At dapat tayo mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon sa pagsisisi sa repentance upang dumating ang bautismo o kapuspusan ng Espiritu Santo sa atin. Maaaring nasasabi ninyo, Brother, importante ba ang water baptism? Ang water baptism ay hindi nakapagliligtas. Ito ay tinatawag na outward manifestation ng iyong pananalig sa Diyos. Hindi nakakapagligtas ang water baptism kahit itubog kayo sa mineral water o sa malinis na tubig o sa Jordan River. Hindi nakakapagligtas yan. Ang nakapagliligtas sa tao ay ang Panginoong Jesucristo, kaya siya ang nagpapatawad at naglilinis ng ating kasalanan mula pa nung pagkabata hanggang ngayon. Siya lang. Ang water baptism ay walang kinalaman sa kaligtasan. Paano yung taong hindi na bautismo sa tubig? Ligtas ba siya? Hindi lang ligtas. Siya ay kabilang sa mga tinawag ng Panginoon. Lahat ba ng nanalig sa Panginoon na hindi na bautismo sa tubig ay ligtas? Ligtas. Wala nga sinabi ang Panginoon na magpabautismo ka muna sa tubig. Tingnan niyo yung nakapako doon sa krus, di ba? Sabi ng isang magnanakaw, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Ngayon din, naligtas siya, isasama kita sa paraiso. Sabi ng iba, obvious naman, hindi magpapabautismo yun kasi nakapako. So, obvious na sagot na hindi pagbabautismo sa tubig ang magiging kaligtasan ng tao. Yung mga taong malapit ang mamatay na nagsisisi sa Panginoon, hindi mo kailangan itubog sa tubig yan. Di ba ginagawa ng ibang mga religion, winiwisikan na lang. So, hindi pa rin yung bautismo, wisik lang yun. Wisik-wisik. Winiwisikan ng ano. Ang bautismo sa tubig ay itutubog ka. Ililibing ka sa tubig. Simbolo
na ang tulad ng Panginoon Kristo na He died and resurrected sa tubig. So, hindi nakapagliligtas ang bautismo sa tubig at hindi requirements ng Diyos para ikaw ay makapasok sa langit. Meron ba kayo nabasa na sinabi ng Panginoon o kahit sa Book of Revelation? Nabautismo ka ba sa tubig? Tinanggap mo ako pero hindi ka napabautismo sa tubig. Ano naglilinis sa kasalanan ng tao? Tubig o dugo ng kordero ng Diyos? At dito sabi, maraming kababalaghan ang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol. Yung mga tao ay nagkaroon sila ng banal na takot sa Diyos sapagat sa pangalan ng Panginoon Kristo na binabanggit at ipinangangaral ng mga alagad, sila'y nakapagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demon-possessed in the name of Christ. So, ginalang nila at pinuri ng gusto ang pangalan ng Panginoong Kristo. At araw-araw silang nagkakatipon-tipon sa templo, hindi para mag-gather lang, kundi nangangaral ho sila ron. At masaya nagpipira-piraso ang tinapay sa kanilang mga tahanan. Hindi sila nagbe-breaking of bread doon sa templo, doon sa mga bahay-bahay nila. Bawat pamilya, may oras sila, always 9th hour o 3 o'clock. Doon sila nagbe-breaking of bread. Kasi yun ang oras na namatay ang Panginoon, the 9th hour, 3 o'clock p.m. Doon sila nagbe-breaking of bread. Inaalala nila. At then nananalang sila, umaawit sila ng himno, salmo, at nagbibigay ng message ang head of the family sa mga anak nila at yung mga kapitbahay nila, ganun din. Ayun ang gawain ng mga mananampalataya. Wala silang pinupuntang church. Doon sa templo, hindi sila nag-church doon. Nangangaral ho sila ron. So, wala silang church building sapagkat ang ibig sabihin ng church ay tinawag mula sa kadiliman patungo sa liwanag, eklesiya. Hindi ito religion, hindi ito building, hindi ito organization, kundi ito ay isang proseso na ang isang tao ay makakalakad lamang sa liwanag mula sa dilim kapag tinanggap niya at pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan sa pangalan ng Panginoong Kristo. At doon ay nabautismohan siya sa pangalan ng Panginoon at binigyan siya ng bagong buhay at pag-asa. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. At nagpupuri sila sa Diyos. At sa pagpupuri nila sa Diyos as a living church, as people na lumalakad sa liwanag, kasi yun ang meaning ng eklesiya. Action word yun. Lumalakad sa liwanag, called out from, lumalakad na sila. Kapag sila nagsasama-sama at nagpupuri sa Panginoon, ay lahat sila lumalakad sa liwanag ng Diyos because Christ, sinabi niya, He is the light of the world. At doon sila ay iisang lupon ng mga tao. They have one heart, one spirit, one thing in common ang sabi rito, isang purpose. Sila iisa, one accord ang tawag. One accord na tinatawag na mga iniligtas mula sa dilim sa liwanag. Eklesiya. Inuulit ko, hindi ito building o tinatawag na corporate organization or church. It's eklesiya. Ito'y isang diwa na kung saan proseso na nilalakaran ng bawat nananalig sa Panginoon. Kabilang ang bawat isa na tumanggap sa Panginoon sa invisible eklesiya o church ng Diyos na kung saan from point A to point B may liwanag na nilalakaran. At kapag hindi na sila nagkakatipon-tipon, inuulit ko, magiging church lang ang tawag sa kanila kapag sila nagtitipon-tipon sa pangalan ng Panginoon, umaawit ang papuri,
At sila ay nagpipira-piraso ng tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon Kristo. Sila ay tinatawag na church o lupon ng mga iniligtas from darkness to light, ay ng iglesia. Hindi yung isang building lang na nakalagay sa isang lugar. Hindi ho doon. Ang tao ba ay pwedeng tawaging iglesia? Hindi. Hindi siya pwedeng tawagin na iglesia at halimbawa mayroong isang napadaan lang doon sa praise and worship ng mga alagad. Siya ba ay part na ng iglesia? Hindi. Napadaan lang eh. Ang isang tao ay hindi siya pwede maging membro ng iglesia para maligtas. I'm talking about ecclesia in the Bible. Yung tunay na ecclesia o church ng Panginoon. Ang tunay na iglesia o ecclesia ay ang mga tao kapag nag-gather sa pangalan ng Panginoon, worship niya, nilululhati si Jesus Christ as God, Lord, and Savior, and Redeemer, ay siya, ay bahagi sila ng tinatawag na eklesiya, mga tinawag mula sa liwanag, mula sa dilim papunta sa liwanag. Tinawag sila papunta sa liwanag. At sila ay pumaparoon sa fourth rest, sa malaking bato na binabanggit ng Panginoon na Petra, upon this rock I will build my church. That's a gateway sa mga hindi nakakaalam. Ang eklesiya, tinawag mula sa dilim, ay isang gateway passage going to the big rock, which is the mountain of God, called the rock, the mountain of God, so that nagwo-worship tayo roon, yung ating spiritual nagwo-worship. Kaya makikita ninyo na sa isang lugar na gathering, that's a gathering place lamang. Tulad ng mga tao na sa bahay nila nag-gather sila. Nagpipiraso ng tinapay at yung bahay nila ay mananatiling bahay, hindi church, hindi yung iba ginagawang church yung bahay, di ba? Wala tayong sa kanila ron, bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Subalit yung isang pamilya na nag-gather sa pangalan ng Panginoon na merong praise o pagpupuri sa Diyos, merong salita ng Diyos na pinapahalagan o pinapangaral, at meron tinatawag na a breaking of bread, yun ay yung kalupunan ng mga taong nasa loob ng tahanan o bahay o building, ay sila ay lumalakad sa liwanag, sila ay naroroon sa gateway ng Panginoon. Sila ay eklesiya, mga tinawag mula sa dilim patungo sa liwanag. Sila ang lumalakad doon sa tinatawag na mountain of God, na doon nagpupuri, sumasamba sa Diyos sa spiritual, ang kanilang espiritu sa Panginoon. Marami pong salamat mga kapatid. At kung kayo ay may mga katanungan din, ay i-type ho ninyo dyan sa, kung gusto niya lang ho mag-comment. At magpatuloy kayo sa Panginoon sapagkat alam natin na nasa last days na tayo at marami pang mga lindol na darating o na malalakas at gera at maraming bansa na gusto ang mga tao ay patayin nila sa kahirapan at gutom upang lumuhod sa kanilang mga paanan o tuhod o paanan ang mga bansa, bawat bansa na yun. Ganun na ho ang labanan sa mundo. Yun na po ang tinatawag na trademark ni Satan at ng Antichrist. Kaya manatili tayong tapat sa Panginoon hanggang sa tayo'y kunin niya makarinig ng trumpeta ng Diyos at muling buhayin yung mga namatay kay Kristo Jesus nating Panginoon at magkaroon ng glorified body at tayo ganun din. Muli, Brother Joe ito. To God be the glory in Jesus' name, and everybody say amen and amen.